team ay rooted and grounded in God's love. So dapat tayo po ay maging rooted, grounded sa pagmamahal ng Diyos. At ang nilagay po ng Diyos na mensahe ng Diyos sa aking puso ay becoming a disciple whom Jesus loved. Tayo po ay maging disipulo na mahal ni Jesus. Na maging katulad po tayo ng disipulo na mahal ni Jesus. Sasabihin natin, Pastor, hindi ba lahat ng disciple ay mahal ni Jesus? Yes. Kaya lang, meron po tayong pag-uusapan na dalawang disciple na magkaiba po sila ng character at makikita po natin yung difference ng kanilang character at pagkakaiba ng kanilang pagtanggap at pagkaunawa ng pagmamahal ng Diyos. So, ganoon din po tayo. Kaya po mga kapatid, i-prepare natin mga puso at sarili sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 3, okay, Ephesians chapter 3, ganito po sinasabi dyan. Ayan. So, dito po natin simulan sa 1 John chapter 4, verse 16. Sabi po dyan, ang sumulat po nito ay si John. Sabi niya, so we have come to know and to believe the love that God has for us. So, dapat po natin malaman, mapanampalatayanan, at manatili sa pag-ibig ng Diyos. Tatlong bagay po ang tinutukoy ni John, mga kapatid. So we have come to know. Marami po kasing tao, they don't know the love of God. Hindi nila alam na mahal sila ng Diyos. Pangalawa, yung iba alam nilang mahal sila ng Diyos, pero ayaw nilang tanggapin at paniwalaan yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pangatlo, hindi sila nag-a-abide sa pagmamahal ng Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na ipaunawa mo sa amin kung gaano mo kami kamahal, gaano kami ka-special, kung paano mo kami pinili, kung paano mo kami, Lord, na tinanggap na ikaw ay napako sa krus, namatay, dahil sa pagmamahal mo sa amin na binigay mo si Kristo upang kami maligtas at di mapahamak. Pagpalain mo, Lord, ang iyong salita na aming pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa araw na ito, we're not talking about the gifts. Ito pong mga material gifts. We're not talking about the food. Bagamat meron tayong lechon ngayon. Natuloy ba? Opo. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. We're not talking about the dress. Maganda ba damit mo? Bago ba yan? O yung may maganda bang original ba yan? Local ba yan? No. So we are not talking about today about the date. Ano bang date ipinanganak si Jesus? December ba talaga? Marso ba? February ba? January ba? We're not talking about the date. We're not talking about the month. Ano ba? Yung eksaktong buwan o araw, yung may December 25 ba? Hindi po yun ang importante. We are not talking about the year. Bakit po? Kasi po, para sa mga Kristiyano, every day is a Christmas. Amen? Pag tinanggap mo si Kristo, Christmas ang Pasko sa iyo araw-araw. Dapat natin maintindihan yan. So mga kapatid, tatlong bagay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung love ng God sa atin. Amen. Amen. Dapat natin maintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos. Yun po ang ating pag-uusapan. Sabi po dyan sa verse, so we have come to know. Dapat maunawaan mo, mapanampalatayanan mo, God is love. Sabi niyo, God is love. God is love. Sabi natin, God is love. God is love. Whoever abides in love, abides in God. Pag ikaw ay nananatili sa pagmamahal ng Diyos, nananatili ang Diyos sa iyo. And God abides in you. Sabi niyo, abides in Him. Amen. So mga kapatid, to know, absolutely to be sure. Pag sinabing to know, sigurado ka, walang duda, walang self-pity attitude, walang self-condemnation, na tingin mo sa sarili mo na hindi ka mahal ng Diyos. So pag sinabing to know, alam mo, 100%, no one can separate you from the love of God. Even persecution, famine, nakedness,
difficulties, trials, problems, no one can separate you from the love of God. That is absolutely sure. Yun ang ibig sabihin na ikaw alam mo 100% mahal ka ng Diyos. Pangalawa, believe, have faith in God. So, naniniwala ka na ikaw ay mahal ng Panginoon. Maraming Christian, kahit Christian na, naniniwala sila sa love of God, pero ayaw nilang tanggapin. Ang pinipili kasi po, nakasanayan po natin, natingnan kasi yung sarili natin, we are all sinners. Tama nga naman, makasalanan tayo. Pero nakakalimutan natin, yung ginawa ni Kristo sa cross, ang cross po ay simbolo ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo sa lahat ng tao. So walang saysay, yung sinabi ni Kristo na it is finished, it is done. Kung hindi mo tatanggapin yung ginawa ni Kristo, yung sinapa mo sa cross, you are now forgiven, you are now redeemed from the curse of the law, you are now redeemed from the curse of death, you are now redeemed from the curse of sickness, from the penalty of sin, from the power of sin, you are forgiven, kapatid. Amen. Dapat sure ka, naniniwala ka na si Kristo, nung napako sa cross, mahal ka ng Panginoon. That is the love of God. Amen? Amen. And number 3, dapat kang mag-abide, dwell, rest continually sa pagmamahal ng Panginoon. So, pag sinabing abide is to rest. Nag-a-abide ka, alam mo, whatever happened, mahal ako ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, Jesus loves you very much. Your revelation of God affects your relationship with God. Tandaan niyo po ito. Kung hindi natin kilala ang Diyos, mali rin ang pagkakakilala natin sa ating mga sarili at pananaw. Your relationship with God also affect your relationship with others. Pag mali ang ating pagkakilala sa Panginoon, who is God, who is our Heavenly Father, mali rin ang pagkakatungo natin sa ating kapwa. Kaya nga sabi ni Lord, love one another as I have loved you. Dapat mahalin mong iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. So our understanding of God's love for us affect how we love God and how we love our own selves and how we love others. Kaya pag mali ang iyong pinaniniwalaan, mali ang tingin natin sa ating Heavenly Father na siya po pag tayo nagkakasala, nagkakamali, kinokondemn niya tayo, lagi siyang galit, parurusahan niya tayo, didisiplinahin niya tayo. Bagamat meron po mga Bible verses na dinidisiplina niya ang kanyang tunay na anak na minamahal, pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, ay yung pagmamahal ng Diyos nawawala kapag tayo nagkakamali, nagkukulang. So mahal po tayo ng Diyos. Ang example niya, yung prodigal son, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa nang bumalik, alam niyo, pinakita ng Diyos yung grace and mercy. Ano po yung mercy? Yung mercy, nilustay yung lahat ng kanyang pera sa maling pamumuhay. Pero, sabi ng anak, takwa mo na lang kung ituring na anak, kahit alipin na lang. Pero alam mo, pinatawad siya. Binigyan siya ng mercy ng Panginoon. Tapos, binigyan siya ng grace. Undeserved siya. Sinuotan ng singsing, sinuotan ng balabag, sinuotan ng pagyabak. That is grace. So, yun yung love ng God, everlasting. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, the immeasurable greatness of His love. Ephesians chapter 3, verse 17, 19, and 17. Ito pong sabi, kung makikita niyo po dyan sa likod, pwede ba natin sabay-sabay na basahin para matanin sa ating puso? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Let's go, read together. Ephesians 3, 17, 19, 17. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints that is the width, the length, and the depth and height. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So dapat daw po tayo, malaman natin na tayo maging rooted. Sabi natin rooted. Rooted. So we must be rooted like a tree sa pagmamahal ng Panginoon. We must be rooted. Kailangan, ikaw ay rooted. At hindi lang yun, kailangan grounded ka. Amen? Amen. Grounded ka sa pagmamahal ng Diyos.
And you must be able to comprehend. Ano ibig sabihin ng comprehend? Ito pa sa ibang translation. So that Christ may dwell in your hearts through your faith, and you may have been deeply rooted and securely grounded in love. Napakaganda. Amen? Amen. Napakaganda ng word. Tinan yung ginamit. Dapat daw tayo po ay deeply rooted. Sabi niyo, deeply rooted. Deeply rooted. Sabi niyo po, securely grounded in love. So, secure ka sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ng mga secure sa love of God, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sino mo kayo katabi mo, mukhang insecure ba yan o secure? Alam mo, may mga taong insecure sa pagmamahal. Sabihin ko sa iyo, kapag naunawaan mo ang pagmamahal ng Diyos, hallelujah, hindi ka na magiging insecure. Amen! Kaya kung ano-ano naiisip ng tao, kung ano-ano naiimbento ng tao because of insecurity. Kaya hindi na kayo, kung ano-ano pinamapago, hindi na ako kontento sa puwet, pinalalaki puwet, kasi insecure sa puwet. Hindi kontento sa kilay, pinababagong kilay, hindi insecure eh. Hindi kontento sa labi, pinamamaga. Kasi insecure. Hindi kontento sa looks, sa itsura niya. Pero alam mo ba mga kapatid, ang sabi ng Bible, you are wonderfully made by God. Amen. Hindi mo ba alam, sa tingin ng Panginoon, ang Diyos ay kahanga-hanga. You are special to God. You are in the apple of His eyes. Amen. Ikaw ay special sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, you are special to God. You are special to God. Bagamat sometimes hindi tayo special sa ating asawa, sa ating partner, pero sabihin ko sa iyo, huwag ka ma-insecure. Pag naintindihan mo yung love of God, you must be dapat secure grounded in God's love. Amen? Amen. But fully capable of comprehending with all the saints, God's people. The weak, dapat maintindihan natin yung weak, led, dead, hallelujah, of His love. Hindi lang yun. Fully experiencing the amazing, endless love. Amen. Alam niyo, mayroon totoong forever love. The love. Siya lang. Amen. Naniniwala ba kayo may forever love? Yung lahat ng God forever. Amen. Dahil yan sabi ng Bible eh, endless love. Sabi ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Mamahalin kita. Jeremiah, sabi ng Bible, Book of Jeremiah, with an everlasting love. Mamahalin kita, pero yung pagmamahal ko sa iyo, hindi pang 3 years contract lang. E tinan niyo mga nagpapaasawa ngayon, nagkakasal ngayon, di ba? Bukas, wala na. Ingrande handaan, ingrande, napakaraming talagang bonggang-bonggang kasalan after a year. Wala na. Pero nung nasa altar, parehong nangako yun. Until alam niyo yun eh, di ba? Mga nangako. Pero yung pala until death, hindi pala until death eh, until hanggang sa utak, ng utak nagkahiwalay na sa utak. Okay, anyway, ito po. Pag sinabi ng verse 19, that you may come to know, sabi ng Bible, dapat mong maunawaan, that you may come to know, practically, through personal experience, the love of Christ. Dapat mo rin maintindihan, practically, ano ibig sabihin nun? Dapat mong maranasan, may apply, matanggap sa sarili mo na mahal ka talaga ng Diyos. Amen. Sabi mo sa kami mo, ano man ang iyong nakalipas, mahal ka ng Diyos. Ano man ang nakalipas, mahal ka ng Diyos. Amen! Panapakan natin si Lord. Hallelujah. Hindi ko, pasok ako. So lahat po, lahat, ano man ang ating nakaraan, past, present, future, pinatatawad po ng Panginoon nating mga kasalanan. So sabi ng Bible, tingnan po, so that you may have the richest experience of God's presence in your life. So pag natin mong comprehend, in the Greek word is to take eagerly, to possess, to apprehend, know by personal experience. So, His love is a wide, yung pinag-uusapan natin kanina, yung pagmamahal ng Diyos ay kasing lawak, wide as the world. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
So yun yung wide ng pagmamahal ng Panginoon. Ano naman yung length of His love? Ang sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep, tayo mga tupa, have gone astray, but the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Bagaman lahat tayo nagkasala, para tayong tupang ligaw. Pero ngayon, dahil sa pagmamahal ng Diyos, nabalik tayo. Amen? Amen. And number 3, the depth of His love. Gaano kalalim? Ang sabi ng Bible, Hebrews 7 verse 25, the depth of His love is as deep as the uttermost, the lowest hell that we have put ourselves in. Alam niyo po ba, ang good news si Kristo, ganong kalalim? Pumunta siya sa impyerno para kuhanin ang susi ng Hades, para tubusin, kuhanin at iligtas ang tao. He is able to save to the uttermost those who come to Him. So, kahit gaano kalalim ang iyong napagkasaltakang kasalanan, kahit gaano ikaw ay nalubog sa putikan, sabihin mo lang, na-impyerno ka na, kapatid, pumunta si Kristo sa impyerno para tubusin ang tao sa mga kasalanan, para iligtas niya. Amen! That is the love of God, kapatid. Alam ka natin yun? Ganun yung kabaho ng isang tao. So ito yung hindi naiintindihan ng tao. Kasi po sa church, ang mga tinuturo ay puro condemnation. Pag ikaw ay pumunta sa church, ang tingin ng tao sa iyo, pumunta pa daw sa church, makasalanan naman. Gano'n naman ang buhay. Mga kapatid, ang sabi ng Romans 23, for all have sinned, for no one comes short of the glory of God. Lahat nagkasara, but the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Sabi mo, the gift of God is eternal life through our Lord. So kaya mga kapatid, pag naiintindihan mo, kaya may church. Dahil ang church ay para sa mga makasalanan. Kaya kung ikaw ay sinner, you are now candidate. You are welcome to the church of the Rock family. Amen! Walang pangalan ng Lord. Bakit? We need all the grace of God. We say by grace through faith, not by works, so that no one can boast. Lahat tayo, naligtas sa pamamagitan ng biyaya tawag ng Diyos. Walang pwedeng magyabang, walang pwedeng magmalaki. Ay, ako'y ganito, ako'y banal ako, nabasa ko ang buong Biblia 10 beses na, kaya huwag niyo kong sasabihin, banal ako ngayon. No, hindi na makabase na kapatid. No one can boast. The salvation is only by grace through faith alone, through Jesus Christ. Alam ka natin sila. Amen? Yan ang love ng God. So, His love is the highest the heaven above. He has raised us up, made us sit together with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So patapos na tayo may forgive, tubusin sa mga kasalanan, we are now seated with Christ in the heavenly realm. Nung si Kristo po ay ngayon, where is Jesus Christ? He is now seated in the heavenly realm, in the right hand of God. And we are now seated with Christ in the heavenly realm. Amen? Itinaas tayo ng Panginoon. Ipinarabong tayo ng Lord. Dahil sa Panginoong Kristo, kapatid, ganyan yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Amen? Amen? So sa araw na ito, marami pong mga tao, meron silang wrong picture. A wrong picture can cause you to take a wrong posture before God. That is, we relate to God in an incorrect way. Pag mali ang picture mo sa Ama, pagkakilala mo sa Ama, alam niyo kung bakit mali yung isa ng tao? Kasi minsan, ang ating earthly father, ang tingin natin sa ating Ama, sa Panginoon, ikaw mukha ng ating tatay minsan. Ang ating heavenly father is different. Hindi ganun. He is full of love and compassion, abounding in love, unconditional love, untiring ang kanyang pagmamahal, never-ending, everlasting. And He is a redeeming Father, empowering Father, abundant of grace and mercy ng ating Panginoon. So napakalalim ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya pagka mali ang pagkaunawa natin, magiging mali ang tingin natin sa sarili natin. Right believing, right living. Wrong believing, wrong living. Are you listening? Amen! Listen to me. So, bago ka magkaroon ng right believing, you must
magkaroon ka ng right hearing, tamang napapakinggan na Word of God. Kasi, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, pag tamang napapakinggan mo na Word of God, yun yung paniniwalaan mo at yun yung magiging buhay mo. Amen? Amen mo ba? Pag mali ang iyong napakinggan, mali ang iyong paniniwalaan, mali ang iyong magiging buhay. Limbawa, we have an example. Nung araw, nasabi nila, para ikaw swerte, kailangan pagka nagtayo ka ng bahay, yung mga pinto, huwag mong kakaharap, huwag mong kakasunod. O kala, iharap mo pa sa sikatan ng araw, wala mga pampaswerte. Kailangan mayroon kang halaman sa, mga pampaswerte, mga maglagay ka ng palaka, maglagay ka ng nilalagay sa bahay para swertehin at i-bless. So yun kasi, narinig natin yung paniniwala na yun sa ating mga nuno, mga matatanda. So ngayon, ikaw ang pinaniniwalaan mo ngayon, yun ang pinaniniwalaan mo, pero hindi base sa Bible. Ngayon yun yung nagiging buhay mo. Pero kapag ang pinaniwalaan mo, yung sinabi ng salita ng Diyos, yun ang magiging buhay mo. Anong sabi ng Lord? Lord, I bless you. You are blessed with all spiritual blessing through our Lord Jesus Christ. So, ang picture of our Heavenly Father, Ken, wala yung sound. Hello. Ha? Hello. A wrong picture of our Heavenly Father can leave us weak and fearful in the midst. Sorry. Praise God. Okay pa ba? Amen. So, wrong picture of our Heavenly Father can leave us weak and fearful in the midst of life's challenges. We are unsure if God is happy with us or angry with us. Yan ang problema. Pag mali yung pagkakaunawa natin sa Panginoon. So mga kapatid, bigyan ko ng example number 1. Si Peter and John, pag-usapan po natin. Alam niyo po si Pedro. Si Pedro, sabi ng John 1:12, ito po ang sabi, He brought him to Jesus, looked at him, and said, sabi niya kay Pedro, You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. So si Pedro at saka si John, parehong disciple. Pero pareho silang magkaiba at pagkakaunawa patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Okay? Ito. Itong si Pedro, ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, lagi niya yung ipinaglalaban. Lagi siyang, yung pabigla-bigla, mainitin ng ulo, gusto lahat ma-experience niya. Pero itong si John, makikita niyo si John, ang ipinaglalaban niya, yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. So, magkaiba. Ang ibig sabihin po ng Simon, Simon means listen or hearing. Simon, tinignan mo piya, pinag-aralan ko, nakita ko yun na ibig sabihin. And Peter means rock or stone. Okay? Ngayon, si John, tingnan niyo po ang difference. James, the son of Zebedee, and John, the brother of James. Boanerges, that is son of thunder. Ang ibig sabihin pala ng John, son of thunder. Sabi natin, sons of thunder. Sons of thunder. Siguro na pag-obserbahan ni Jesus Christ, yung ugali nito, si Pedro, at saka si John. Ang ibig sabihin pala, bago itong si John, ano po yan, maano rin, mapuso. Son of thunder, papababag. Lord, pababayin mong apoy. Sunugin yung mga makasalanan. Ano siya? Sons of thunder. Pero alam nyo, kung ano ibig sabihin, binago siya ng Lord? John. Ang ibig sabihin po ng John, the Lord is gracious or the Lord has shown grace. So si Pedro, dati Simon, ginawang Pedro, naging small stone or rock. Si John, dating Boanerges, ginawa ho siyang graceful, nagdepende na siya sa grace ng Panginoon. Amen? Amen. Amen na ba? Nakita niyo yung difference? Okay, ito. Sa
Upper room, nung nagkaroon po ng Lord's Supper, bago ho si Kristo ay hulihin at ipako sa cross, sa John chapter 13, verse 23, 25, ito po ang sinabi. Tingnan niyo po ang description ng Bible. One of them, sabi-sabi nga po natin basahin. One of them, disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter mentioned his disciple and said, "Ask him which one he means." Leaning back against Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Yeah, okay. Thank you. Yeah, mas maganda yung ano eh. So, sabi pa ng Word of God, one of them, sino po yung tumutukoy dyan? Alam niyo pong sumulat ng John, si John. Amen. Amen ba? Naintindihan niyo ba yun? Ang sumulat ng Book of John, Epistles of 1 John, 2 John, 3 John, at saka ang Book of Revelation, si John the Beloved. So, ang description ng Bible, sabi ng Bible, the disciple, sabi nyo nga, the disciple whom Jesus loved. Pag binasa niyo ang Bible, mga kapatid, si Peter, palagi niyang sinasabi, I will never leave you, Lord. I will not deny you. So, ganun si Pedro, palaging I. Pero si John, third person, sabi niya, the disciple whom Jesus loved, pero ang pinatutungkulan niya, siya yun. Amen? So, sa Book of John, 5 times na binanggit na siya ay mahal ng Panginoon. Siya yung disipulo na mahal ng Diyos. Okay? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Simon Peter mentioned to this disciple and said, "Ask him which one he means." Ano yung itatanong? Kasi po, Lord's Supper yun eh. Sabi ni Kristo, isa sa inyo ay magkakagulo sa akin. Bulungan ng mga disciple. Sino kaya? Sino kaya? Tinginan siguro. Sino kaya sa atin? Sabi ni Pedro. Sabi niya kay John. Kasi si John, sabi ng verse 25, leaning back against Jesus. So, ibig sabihin, back to back sila close si John sa Panginoon. Amen ba? Amen. Leaning back, nakaganon siya sa Panginoon. And he asked him, sabi ni Pedro, pakitanong mo nga kay Jesus Christ kung sino magkakagulo. Alam niyo, tinanong niya, sabi niya, Lord, who is it? Alam niyo ang sagot? Sino sagot? Hoy, ganyan kayo kababait ha? Sino sagot? Sino magkakagulo? Sino may nagkagulo kay Jesus? Judas. Si Judas. Nagtatanong pa lang yan. Mamaya si Pedro, pinagkagulo rin siya, pero si Judas ang pinuto ko dyan. Amen? So, kung makikita niyo yung lesson, mga kapatid, lesson number 1, makikita niyo po, a disciple whom Jesus loved, develop intimacy with Him. Kasi close siya sa Panginoon. Bakit? Secure siya sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Amen! Amen! Yan ang difference ni Pedro. Kaya sabi, tingnan niyo po si Pedro. Hindi siya nagdirekta sabi kay Kristo, itanong mo, sino yun? Dumaan pa siya kay John. Bakit? Kasi si John, very close siya sa kay Kristo. Alam niyo mga kapatid? A disciple whom Jesus loved, develop intimacy with Him. So, paano ka magkakaroon ng intimacy with Him? Kailangan, siyempre, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng Word of God, nakikipag-fellowship ka. Kasi po, kung walang communication, walang intimacy. Tingnan yung mag-girlfriend, mag-asawa, walang intimacy kung walang pag-uusap. Amen? Wala. Walang closeness na magaganap. So, paano? Kasi si John, lagi siyang nakahilig kay Kristo. Bakit? Kasi si John, secure siya. Hindi siya insecure sa pagmamahal ng Panginoon. Palakpakan natin. Amen? That's the number 1 lesson. Number 2, sa cross. Ito, sa cross. Sa John chapter 9, pangalawang mention ng pagmamahal ng Diyos kay John. Yeah. When Jesus saw His mother, nung nakapako siya sa cross, alam niyo po ba? Lahat po ng mga disciple, except John, siya lang ang nanatili doon sa cross. Are you listening? Amen. Ha? Hello? Amen. Listen to me. Malapit na tayong kumain. Listen. Tatakot ko. Tingnan niyo po. When Jesus saw His mother there,
and the disciples whom He loved. Sino yun? John. Standing nearby, He said to His mother, alam niyo po, nasa sila Pedro, nasa sila Andres, nasa sila mga iba, Bartimeo, nasa? Wala. Nagsialis lahat. Sino na natili roon sa cross noon? Si John. Bakit? Si John kasi alam niya, ano man ang mangyari, hulihin man si Kristo, ibangon man sa krus, makaranas man ng crucifixion, ano man, basta dito ako sa cross, secure siya sa pagmamahal ng Panginoon. Amen! Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil hando si Mary, who is Mary, the mother of Jesus, sa flesh. Pero hindi bilang God, ha? Sa flesh. Okay? Clear ba yun? 27. And to the disciple, here is your mother. Sabi niya kay John, nandito yung nanay mo. From the time on, ano ginawa ni John? The disciples took her into his home. Inalagaan niya. So mga kapatid, ano po ang lesson na makikita natin? Itong disciple na si John po, kinuha niya, in-apply niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, in-apply niya yung pagmamahal niya sa kanyang magulang. Kaya nga kapatid, ang lesson, tinuturuan tayo, God commanded us to love one another. Amen. And God commanded us to take care of your own parents. Amen. Mga anak, ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, alagaan mo ang iyong nanay. Amen. Amen. Amen naman? So, si John, ginawa niyang example. Sabi sa kanya, here is your mother. Oh, ano ginawa niya? Kinuha niya. Dito sa Europe, alam naman, pagka matanda na, ang mga anak ayaw nang alagaan yung mga nanay. Ano ka ba ng nanay? Parang tingin nila sa kanilang mga magulang, pakainin na lang. Pero pag malaki pension, nagkakagulo, dito ka nanay, dito tayo na. Dahil malaki pension Parang walang pension. So mga kapatid, sabi ni Jesus Christ mismo, here is your mother. Pero alam niyo, ito po, lahat ng mga disciples, makikita niyo po yung disipulo, umalis sila. Tingnan niyo po, Matthew 26:56. But all this has taken place that the scripture of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples, sabi niyo, all the disciples left Him and fled. Alam niyo yung si Christy nakatago na sa cross? Lahat, ang natin lang doon, si Mary at saka si John. Yung mga disipulo wala na. Yung si Pedro na kung makasalita, ganito siya. Sabi niya, di ba? Sabi ni Pedro, hindi kita kakano, hindi kita iwanan, hindi kita pamamayaan. Pero tinan niyo sabi ng Matthew 26:69-72. Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, isa ka ba sa kasama ni Jesus? Sa Galileo ka ba? Kaya sabi niya verse 20. But Peter denied. Sabi niya, Peter denied him. Sabi niya, in front of everyone. Si Pedro, sabi niya, I love you, Lord. You are the number one in my life. Lord, I will never leave you. Mamatay naman silang lahat. Umalis pa silang lahat. I love you. Kaya si Pedro. So, yung love niya, lagi niyang pinaglalaban. Pero siya rin naman yung nagkanulo sa kay Jesus Christ. Bakit? Ano difference nila John? Si John, secure siya sa pagmamahal ng Diyos. Kasi alam niyo, kahit ano gawin natin sa sarili natin. Hello, listen. Are you listening? Kahit ano gawin mo kapatid sa sarili mong lakas, sa sarili mong kapangyarihan, kulang at kulang ang ating efforts, kulang yung kapos, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Pag nag-focus ka sa ginagawa mo kay Lord, hindi mo masama. Pero kulang yan. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, ikukondem ang sarili mo. Pero ang Diyos, pagka tinignan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, kahit ano pa man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong nakalipas, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. I love you. Who you are. Maging sino ka man.
I accepted you, sabi ng Panginoon. Tinatanggap kita, I accept you. You are special to me. You are the treasure of my heart. Sabi ng Lord sa'yo. So mahal ka ng Panginoon. Dapat doon tayo mag-focus. 3 beses, bago tumila ako idinilad ni Pedro, si Jesus Christ yan, 3 beses. Yung pangatlo, nagmura pa. Tingnan yung verse 74. Peter swore, a curse on me if I am lying. I don't know the man. And immediately, the rooster crowed. Tumila ako ang manok. Pangatlong pagsisinungaling. Pero sino pa si Pedro? Alam niyo si Pedro? Ito, Matthew 26, 31, 35. Then Jesus said to them, you will all fall away because of me this night. Sabi ni Kristo, lahat kayo. Pero ito si Pedro. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Ito si Pedro. But after I am raised up, I will go before you Galilee. Verse 33. Peter answered him, Though they all fall away because of you, I will never fall away. Sino ang ganyan? Di ba? Ganyan tayo kay Lord eh. Pag pinatang ko, Lord, surrender ako sa iyo. Pagdating ng Lunes, balik na naman. Lord, surrender ako sa iyo. Di ba ganyan tayo eh? Kapag sabihin mo siya kapatid, kahit ano gawin mo, kahit ano gawin mong pagpupursige, kapag nakapokus ka sa sarili mo, kulang, kapos, at kailangan mo, yung grace ng God, tanggapin mo, you are loved by the Lord. Maging ano ka pa man, sino ka pa man, ano man ang buhay mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen! Hindi ko sinasabi mo huwag kang mag-repent, kasi may ibig sabihin na repentance is to change your mind, and to change your attitude, metanoia. So mga kapatid, tinan niyo po sabi ng verse 34. Jesus said to him, truly, I tell you, this very night before... Salamat po. Ito lang din nakakalimot sa tiyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, nasa niyo yung verse 35, nakikita niyo? Yes. Ilakas mo nga. Peter said to him, even if I must die with you, I will not deny you. Oh, sino yung ganyan? Si Peter! Di ba kamukha tayo ni Pedro? Pag tayo na puspos, naiyak, pinilabutan, na-bless, mangangako tayo kay Lord. Talagang hindi na kita itatak ni Lord. Talagang, Lord, lagi na ako magsisimba. May nag-offer na malaking part-time ngayon. Lord! Talagang, I will, itinay ka man nilang lahat, pero ako ay will not deny you. Kanya si Pedro. Kaya yung katabi niya, you look like Petra and Peter. Pero mga kapatid, ang importante, gayahin natin si John. Mag-focus tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen! Amen! Si Pedro, lagi niyang pinaglalaban yung pagmamahal niya kay Lord, kinakapos naman. Amen ba? Do you get what I'm saying? Nakukuha niyo po ba kung ano yung lesson? Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. Do you understand? Amen. Naintindihan niyo po ba ang pinakikita ko po rito, yung love ng God? Kasi yung pagmamahal natin, alam niyo, lagi tayo kahit ano gawin natin, Pastor, di tayo iwanan, Pastor, dyan talaga ako. Pastor, magkakamatayan na. Church owner of people talaga ako. Woo! Matiwala ako sa'yo. Diba? Maraming gano'n eh. Pero, ito, baliktarin mo. Lord, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Lord, pinatawad mo ako. I am forgiven. I am redeemed. I am new creation. Hallelujah. Ako yung special sa iyo, Panginoon. Alam niyo, magkakaroon ng transformation yung heart mo. Amen. Amen. Right living. Right living. Amen. Amen. Alam niyo po, pag mali ang ating pinaniniwalaan, mali mo. Pero magkakaroon ng transformation yung puso natin kapag ka ang tinignan mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay. Amen. 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 A disciple of Jesus love, obey and serve Him. He is a doer of the word. Pangatlo, sa libingan na.
Alam niyo po, John 20 verse 1 and 2. Okay pa ba kayo? Amen. Masarap kumain ng gutom. Yes. Okay, so 2. Ano sabi ng 2? Now on the first day of the week, ito po yan. Sa ano na yan? Si Kristo, pansin ninyo, nagsimula sa Lord's Supper, si Kristo nakapako sa krus, nung si Kristo na yung nabuhay, handon si John. Tino nga, sabi ng verse 20. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark, si Mary. And so, that the stone has been taken away from the tomb. Sino si Mary Magdalene? Kilala niyo ba si Mary Magdalene? Amen ba? Amen. Sino yun? Siya yung na huli caught on the act na nangangalo niya. Pero hindi siya kinundem ni Kristo. Tandaan niyo po. 7 demonyo ang lumabas sa kay Mary Magdalene. 7. Pero nung si Kristo yung nilapitan siya, sabi niya, sino sa inyo walang kasalanan? Mauna lang bumato! Yan sabi niya. Ang unang umalis yung matatanda. Kasi yung mga matatanda, kumisa ng mga judgmental eh. Minsan ha? Hindi naman lahat. Pero sila yung unang umalis. Alam niyo ginawa ni Kristo? Sumulat sa lupa. Tapos sabi niya sa kay Mary Magdalene, ako, I will not condemn you. Go and sin no more. Yun ang sinabi niya. Alam niyo ang Panginoon, ang mga makasalanan hindi niya kinukondem. Amen. Amen! Amen. Minamahal niya. Pero ngayon ang church, pag pumunta ka sa church, titingnan ka mula ulo ng paa. Hoy, hindi ka pwede dito. Dahil dito yung lugar ng mga banal. Pagka ito yung lugar ng mga banal, wala nang matitira dito kundi silya. Amen. Amen! Sino sa inyo, kamukha ni Kristo, ang walang kasalanan, mauna ng bumato? Taas ang kamay. Ang walang kasalanan, di na nagkakasala. Diba? Ibig sabihin, everyone, we need the grace and love of God. Palakpakan natin. Amen. Amen! Kaya hindi natin ginajudge. Kahit sino pumunta sa church, kahit ang buhok niya ay nakatiwari, mahal ng Panginoon. Amen? Amen. Kahit ang kulay ng buhok niya mukhang rainbow, may green, may asul, may dilaw, kahit ang pang kulay niya, kahit ang suot na damit ay sira-sira. Pag pumunta sa church, sabihin mo sa kanya, Jesus loves you very much. Amen. Love one another. Amen? Ang kami na pagmamahal, hindi nakapasi sa paglabas. Outward appearance, hindi yung, ayaw ko sumama sa iyo kasi ganyan ang itsura mo. Mga kapatid, si Kristo, He is the friend of sinners. Ang kaibigan ni Kristo ay makasalanan. Ang mga Kristiyano ngayon, ayaw makipagkaibigan sa makasalanan. Kasi ayaw nilang ma-identify. Ay, yung kasama mo, laman ng ano yan, BING mo. Baka yun ang kabarkada mo. Ha? Ba't yun ang kasama mo? Mga kapatid, si Jesus Christ, sabi niyo, Prince of Sinner. Praise the Lord. Kaya pag kami alam kayo makasalanan, imbitahin niyo sa church. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. 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 Palakpakan natin sa Lord. Sabi natin, Hallelujah! Hallelujah. Sabi natin, Jesus is my Lord. Jesus is my Sabi Lord. natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Amen. So, sabi ng verse 2, so she ran and went to Simon Peter and the other disciples, the one whom Jesus loved. Yan na naman, yung mahal na Jesus, si Peter, si John. And he said to them, they have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Si John. A disciple whom Jesus loved developed passion for God. Mga kapatid, number 3. And number 4, tatapos na po ko. 21, sa John 21 verse 5 to 7. Ito po sabi ng Bible. Ito ho, sa tabi ko ng dagat na. Nakita nyo, nabuhay na si Kristo dyan. Nagkaroon na ng resurrection. He called out, fellow, have you caught any fish? Alam nyo, wala silang mahuli ang mga disciple. Kasi bumalik sila sa pangingisda eh. Amen ba? Amen. Remember, nung tinawag ng Diyos ang mga disipulo, nangingisda sila. Nung si Kristo napako sa cross at inilipin, dahil nawala na sila ng pastor ng leader, bumalik sila sa pangingisda. Ibig sabihin, bumalik sila sa mundo. Eh, kailangan ma-restore ulit yung pagmamahal nila sa Panginoon. Amen? Amen. Okay, sabi ng Kristo, ng Panginoon,
Meron ba kayong nahuling isda? Sabi nila, wala. Have you caught any dilis? Wala. Kahit isang dilis, wala. No! Sabi nila. Nakakapagkita ng lesson number 1. Kailangan magdepende tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ang blessing comes from the Lord. Amen? Amen. Tandaan niyo po. 6. Then he said, throw out your net on the right hand side of the boat, and you will get some. So, they did and they didn't hold in the net because there were so many fish in it. Punong-puno. Ang kakambisira na. Verse 7, kayo pumasa. Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water and came to shore. Ito na ho lesson. Tingnan niyo po lesson. Then the disciple whom Jesus loved. Sino yun? John. Sino yun? Si John. Okay. Sabi ni John kay Pedro, it is the Lord. Sabi niyo, it is the Lord. It is the Lord. Itong si Pedro, hindi niya na-recognize na si Kristo yung kausap nila na nabuhay. Pero itong si John, palibasa si John, na-develop niya yung closeness niya sa Panginoon, lagi siyang nakahilig kay Kristo, siya po ay secure sa love ng God. Sabi niya, it is the Lord. Eh itong si Pedro, pabigla-bigla, tumalong sa tubig, langoy, punta kay Kristo. So yun naman ang maganda kay Pedro. Si Pedro talagang laging yun eh. Yun naman, di ba, siya yung nakalakad rin sa ibabaw ng tubig. Ang maganda kay Pedro, laging nagtatry. Laging nagtatry, kaya lang nagpe-fail palagi. Di ba? Nagtry sa lumakad sa tubig, lumubog din. Pero sinalip ng Panginoon. So kaya mahilig siya mag-try eh. Pero mga kapatid, John ho, nung nalaman niya, sabi niya, jump into water and headed to the shore. Latakbo siya sa Panginoon. So mga kapatid, ano makikita yung lesson? Si John, a disciple whom Jesus loved, grows in discernment. Alam niya yung boses ni Lord, alam niya si Lord, kilala niya ang Panginoon. Nung siya nag-resurrect, alam pa rin ni John. Bakit? Kasi marunong siyang makinig. So mga kapatid, ang disipulo na na-develop, alam mo, na mahal ka ng Panginoon, na-develop yung pakikinig mo sa Kanya. Nagkakaroon ka ng discernment. Sabi niyo, discernment. Nag-discern mo, alam mo, yung will ng God, alam mo, yung boses at kinig ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? And last na po, sabi niya, he said, to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. Ito po, pangalawa. Panglima, sabi ni Kristo sa mga disipulo kasi bumalik sila sa pangingisda. Sabi niya naman ng Jesus, follow me. Jesus and the beloved apostle. Verse 20, lakas niyo po. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved. Sino yung disciple na yan? John. Sino na naman yan? John. So tandaan niyo po, 5 times binanggit the disciple whom Jesus loved. Sa Passover, communion, sa cross, sa tomb, sa tabi ng dagat, 2 beses. Alam nyo, nagpakita ng Panginoon. Sabi ni Pedro, nakita niya, the disciple whom Jesus loved, following them. Si John, dahil siya secure sa pagmamahal ng Panginoon, tuloy-tuloy ang pagsunod niya sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagsunod niya sa Lord. As disciple whom Jesus loved, continually follows the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Kapag naintindihan mo, mga kapatid, listen carefully, kapag naintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, tuloy-tuloy ang paglilingkod mo sa Lord. Hindi ka mahahadlangan ng problema, hindi ka mahahadlangan ng pagsubok, hindi ka mahahadlangan ng kahirapan, hindi ka mahahadlangan ng anumang circumstance sa buhay. Tuloy-tuloy! Sabi niyo, tuloy-tuloy! Ang paglilingkod sa Lord. So, tuloy-tuloy ang pagsunod. Iyan po ang difference ni Peter at saka po ni John. Si John, hindi na kailangang i-restore. Pero si Pedro, kailangang i-restore. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, Peter, do you really love me? More than this. Iyan ang sabi niya. Alam niyo, 3 beses siyang tinanong. Ayan. Sabi niya, verse 15, do you really love me more than this, Peter? Kasi si Pedro nga, bumalik sa pangingisda.
Pero si John, hindi na kinakailangan tanungin kasi secure siya sa love ng God. Siya po ay tuloy-tuloy sa pagsiserve sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang sa pagsunod. Tuloy-tuloy. Pero si Pedro, 3 beses siyang tinanong, Peter, do you really love me? Sabi ni Pedro, yes, sabi ng Panginoon. Then feed my lambs. Then second time, Peter, do you really love me? Sabi ni Peter, yes, you know, I love you. I love you. I love you. Ganyan tayo di ba? Nasabi natin naman kay Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes. Sabi ng Panginoon, take care of my sheep. Pangatlo, tinanong na naman sa ng Panginoon, Peter, do you really love me? Umiyak na siya. Bakit? Pangatlo umiyak. Naalala niya, 3 beses siyang tinanong, 3 beses bago tumila ang palo, ipinagkanulo niya si Kristo. Amen. Kaya sabi ni Kristo, do you really love me? Pero for the sa pagkakataon na ito, sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, follow me. Sumunod ka sa akin. So mga kapatid, ano makikita po natin na lesson? Tanggapin natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ano man ang iyong sitwasyon, dapat maging kapatayo ni John. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Becoming a disciple of Jesus love. Tayong lahat po ito ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus.